Konnichiwa. A day in my life as a small business owner. Ngayon nga ang naka-duty dito sa pwesto ay si Aisa at si Clarice. Galing nga ako mamalengke niyan at binigay ko na nga rin sa kanila yung mga ngangat-ngatin nila dito sa pwesto. Ngangat-ngatin. Akala ko nga rin pag uwi ko ng bahay ay makakapagpahinga nga ako. Kaso nga lang nagbantay nga ako dito sa tindahan at umalis nga itong tatay. Ang pati nga ay pumasok sa school at ang nanay naman ay naglalaba. Uy, bagong tabas. May pinakuha nga rin pala ako kay tatay na tarpaulin dyan at eto nga inayay ko na nga agad siya sa pwesto para nga rin ikabit. Hindi nga rin ito napapansin masyado yung pwesto kaya nga gagawa tayo ng paraan para nga mapansin kasi papansin tayo. Naabutan ko nga rin si Aisa dito at si Clarice. Nagkakantahan nga sila dyan. Nagwawala na naman kayo Nagpagawa nga ako ng malaking tarpaulin dyan kasing laki nga ng isang plywood bed. Posible na lang talaga kung hindi pa tumapansin yung pwesto natin. At marami rin kasi talaga nagtatanong kung saan nga yung pwesto. Ayan na nga mga be, mabilis nyo na nga lang ito mahahanap. Meron na nga rin pala siya sa Google Maps. I-search nyo na nga lang din. Nagpagawa nga ako ng malaking tarpaulin at nilagay ko nga yung mga menu namin dito. Parang nasa labas pa lang sila. Tinitignan na nila kung ano ang bibilin nila. Malapit nga lang din siya sa school ng high school at elementary. Pero mas malapit nga siya sa elementary. At ayan, katabi nga lang din po pala siya ng Catholic Church. Kaya nga hindi ka na nga mahihirapan hanapin yung pwesto na to. At ayan na nga at finish na. Abay na sobrang laki niyan. Posible namang hindi nyo pa makita yung pwesto namin na to. Ano pala na ipakita na kami nga ulit ni tatay ang namalingki ng mga araw na dito to. Dito nga kabago-bago nga kako. Ginugubit nga ni tatay yung tarpaulin. Abay ganun pala daw talaga yun. Para nga daw kapag hinangin, hindi nga daw agad masisira. Kaya pala ako pag may nakikita ko ibang tarpaulin na malaki, may butas-butas nga rin. Yun pala, ganun pala yung reason. Kaya nga ayan at binutas-butas na nga kita. Uwi na nga rin pala ako dito sa bahay at ito yung nga alis nga na naman ako para nga pumunta sa pwesto. Nadatnan ko nga rin dyan ng itay. Meron nga siyang pupuntahan ngayon at iniinggit niya nga ako kakain daw siya sa masarap na pagkain. Nga rin pala si pati sa pwesto kaya nga kinuha ko nga lahat ng mga ipapadeliver ko. At ayan, bago nga tuluyan ako pupunta ng pwesto, nag-deliver nga ako. Nga si Ate Kat, takot na takot sa camera. Grabe, tumakot talaga siya. Lalaglag pa yung pira. At pagkadating ko nga dito sa pwesto, nga't busy sila. Kami nga kasing may order dito nung mga araw na to at nag-dine in nga sila. Nag-chat na nga rin pala sa akin dyan si Clarice. Marami nga raw customer nung mga araw na to, kaya hindi na nga rin ako nagdalawang isip na pumunta dito sa pwesto para nga rin tulungan sila. Ayan nga yung pa-order namin. 4 na eto na nga ni 2 Alboruto package at may kasama pa nga rin yan mga juice. Akala nga nila matumal nga nung araw na to or wala nga kami magiging benta pero bigla nga nagdatingan yung mga customer namin. Ako pa nga daw si Clarice at si Aisa kaya nga nagkakauntahan na lang sila nung bigla nga dumating yung mga customer namin na to. Thank you so much po sa inyong lahat. Kasama nga po silang lahat dyan. Hindi ko na nga rin po na-videohan pero nakapagsara na nga kami ng pwesto at eto nakauwi na nga ako ng bahay. Ka-video ko nga si Bijan at LDR nga kami ngayon pero secret lang muna kung nasan siya. Bakit kasi siyang pinuntahan na importanteng mahalaga? Importanteng mahalaga na yun. Dito nga pag uwi ko nga ng bahay magiinuman nga iring mga batang ay hindi na pala yan mga bata matatanda na yan. Hindi nga rin umiinom yung bata dyan. Tanda lang talaga. Baka mamaya may mag-bash na naman sa amin. O siya, hanggang dito na nga lang po ulit. Thank you so much po sa inyong lahat. Ingat po kayo palagi.